Thessalonica, First Thessalonians, na ito ay very familiar na po sa atin, no, yung verse po na ito, sa 5 verses 16 to 18. At uulitin po natin ulit ito, 'di ba, sa atin, sapagkat napakahalaga na lagi po itong inuulit, 'di ba, sa atin, dahil napaka ganda ng kanya pong binabanggit po dito. So as a writer, sa buhay po ni Paul, alam po natin na he lives, 'di ba, yung life niya doon sa pagtitiwala, yung lubos na pagtitiwala sa Panginoon. Kahit saan siya, kahit anong klaseng sitwasyon meron siya, nasa loob man siya ng bilangguan, lalong-lalo na sa kapanahunan po na yon, kapag bilanggo ka o bihag ka, napakahirap, no, ng kalagayan po nila, lalong-lalo na yung pamamaraan ng mga Romans sa kapanahunan po na yon, sadyang wala silang pagpapahalaga sa buhay. Kung kahit panuurin po natin, 'di ba, yung mga movies na ginawa patungkol po sa kung paano po nag-rule, 'di ba, yung mga Romans, nakakapanindig, balahibo yon. Pero ako pinapanood na yung movie, yung Barbarians. Grabe yung nila, grabe yung pag-conquer nila sa mga lugar-lugar sa kapanahunan po na yon, ay talagang sa pamamagitan ng pakikipaglaban at yung walang awa, 'di ba, na kanila pong ipinapatupad, no? At yung magsulat ng mga ganitong klase ng encouragement in the midst of suffering, mga ganun ba, kahit si David, 'di ba, nakita natin ganyan din po yung kanyang ginagawa, at maging sa buhay po nitong si Pablo, nagdanas po sila talaga ng grabing hirap, 'di ba, mga kapatid? So kung yung mga Kristiyano sa kapanahunan na ito ay ayaw po nila ng hirap, ayaw nila ng mga pasakit, 'di ba, ayaw nila ng mga persecutions, parang nakakahiya naman sa mga unang mga believers na talagang na-test yung kanila pong mga pagtitiwala, 'di ba, sa Panginoon, no? Grabe lang talaga yung testing meron ang mga mananampalataya sa kapanahunan po na yon, at maging sa kapanahunan po natin ngayon, no? Kumbaga, mas matindi yung sa kanila, yung sa atin mga light na lang, pero hindi sa lahat ng part ng mundo may mga magagaan, 'di ba, na mga persecutions. Meron pa ring mga part ng mundo po natin sa kapanahunan po na ito, naggrabe din yung kanilang mga persecutions. Talagang buhay yung kanila pong buhay yung kanilang itinataya sa kanilang pananampalataya sa Panginoon, no? At patuloy po tayong nananalangin din para po sa kanila. Hindi man po natin sila kilala, pero alam po natin na ang Diyos ay kilala po sila, nakikita po niya yung kanila pong mga paghihirap. So sabi dito sa 1 Thessalonica 5:16, magalak kayong lagi. Magalak kayong lagi. Ang hirap-hirap naman nito, no? Yung ganitong klase pwede tayong magalak sa mga nakakatuwa talaga na mga circumstances. Pero yung word na lagi, nasakop na niya yung lahat yung kahit hindi maganda, kahit hindi favorable, 'di ba, kahit sa mga panahon na hirap ka,
ang command ng scripture sa pamamagitan ng panulat nitong pagsusulat nitong si Pablo. Yung sinasabi niyang magalak kayong lagi, be joyful always. Mag-rejoice kayo, di ba? Palagi. Yung sinasabi niya. So sabi ko, ano bang klaseng kagalakan yung pwedeng gawin natin, no, sa lahat ng circumstances? At nakakatuwa kasi sabi po dito sa Psalm 37, tignan natin yung Psalm 37. Meron siyang binabanggit doon Psalm 37 verse 4. Yan. Paano ba natin ma-preserve yung ating kagalakan? Na kahit na anumang klase ng circumstances, pwede nating sabihin na rejoice always. Yeah. And again, I say rejoice. Yun yung inaawit po natin, no? At sa papaanong paraan, no? Ano yung gagawin natin? Ano yung una nating maiisip, no, na alam mo yun, malungkot yung circumstances, pero sabi ng scripture, rejoice. Magalak kayong lagi sa kahit na anong klase, 'di ba, ng circumstances. Paano natin 'yun gagawin? Sabi sa awit 37 verse 1, kay Yahweh mo hanapin ang kaligayahan. Kay Yahweh mo hanapin ang kaligayahan. Hindi sa kahit na anumang bagay or kahit na sino man. Diba? Kasi walang po pwedeng makapagbigay ng ng joy maliban sa Panginoon. So kung sabi dito, magalak kayong lagi sa papaanong paraan, kay Yahweh mo hanapin, sabi ng scripture, no, ang kaligayahan. No? Hindi ka magfo-focus doon sa circumstances mo, kundi sa Lord ka magfo-focus, diba? Sa Lord tayo magfo-focus. Siya yung ating kaligayahan. Sa Kanya natin hahanapin yung ating kaligayahan. Kaya nga tayo, di ba mga kapatid, ang kaligayahan natin ay wala na sa, doon sa mga ikinakaligaya ng mga unbelievers Ang kaligayahan natin ay nasa Panginoon na, di ba? Sa Kanya natin hinahanap yung kaligayahan natin. Maligaya na tayo na nagsasama-sama, di ba sa pananalangin. Maligaya na tayo na nagsasama-sama sa mga kwentuhan natin patungkol sa mga buhay natin. Di ba? Maligaya tayo in sharing and listening to one another. No? Maligaya tayo sa pakikinig, di ba, ng salita ng Panginoon. Maligaya tayo, di ba, na nag-aaral sa salita, di ba, ng Panginoon. At kinakaligaya po natin, di ba, yung bawat isa. Yun na yung kaligayahan po natin, no? Na kapag nag-focus po tayo sa Panginoon, mas marami pala tayong makikita na dapat po nating ipagpasalamat, di ba, sa Panginoon. Ano pa yung sabi niya dito? Kay Yahweh mo hanapin ang kaligayahan, sabi dito, at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. No? Maganda itong Psalm 37, di ba, na pag-aralan na po natin. Ang pangarap mo ay iyong makakamtan. So sabi niya dito, so yung pagiging magalak ay hindi lamang siya by circumstances, kundi sa lahat ng circumstances dapat maging magala o maging panatag, 'di ba? Sa panatag tayo sa Panginoon ng may kagalakan. At papaano pa sabi dito, manalangin kayong palagi. No? Kapag nandun yung joy, di ba mga kapatid, at nakafocus sa Panginoon, yung ating, kaya pala kung gusto nating lumigaya, sabi sa scripture, di ba, sa Lord mo yun hanapin. Maraming po pwedeng lumatag sa atin pong harapan, di ba, na mag-o-offer ng sinasabi pong kaligayahan. Pero sa Lord tayo maghahanap ng kaligayahan natin, hindi sa mundo, hindi sa offer ng mga tao, 'di ba, sa
sa mundo. Kasi nga, nabanggit natin, di ba, kagabi na, alam mo yon yung maraming offer yung mundo na sa tingin ng marami nakakapagpaligaya, di ba, sa kanila. Pagkumparahin natin yung buhay natin noon na wala sa Panginoon, at pagkumparahin po natin, ikumpara natin sa buhay na meron na tayo sa Panginoon. Saan yung mas higit na maligaya ka? Di ba? Kasi kung saan ka mas higit na maligaya, nandun, di ba, yung iyong puso. Kaya sinabi din, di ba, na He will give you the desire of your heart. If you delight yourself in the Lord, He will give you the desire of your heart. No? So, ano yung nagpapasaya sa atin? Ano yung nagpapaligaya, di ba, sa atin? Kasi kung nakita po natin yon, sa Lord pala ako dapat, sa Lord masaya na ako So, ano yung magiging pangalawang hakbang ng isang tao na masaya na sa Panginoon? Masaya na sa kanyang ginagawa, di ba, in his or her obedience, sa Lord. Ano yung kanyang gagawin palagi, di ba? Ano yung kanyang isinasabuhay? Ano yung sa buhay na niya? Sabi dito, yung pananalangin. No? Palagi kayong manalangin. Yung lagi at saka yung palagi. Magandang yun magandang salita po yun. Manalangin kayo palagi. Hindi lang sa panahon ng prayer meeting. O ito, hindi lang sa panahon ng prayer meeting, mga ganon. Kundi palagi daw na manalangin. Kasi it is a communication to God di ba yung prayer? It is a communication to God. Tayo ay nakikipag-usap doon sa Diyos natin. At sa pamamagitan ng pag-aaral ng salita rin ng Panginoon, nangungusap naman ang Diyos, di ba, sa atin. So kung ano yung pinapag-aralan natin sa kanyang mga salita, yun yung yun yung natin, conversation natin, di ba, sa Panginoon, no? Yun yung kasi nangungusap siya sa pamamagitan ng kanyang salita. So tayo naman, nagre-reply tayo sa pamamagitan ng panalangin. Di ba? Sa pamamagitan ng panalangin at paggawa, di ba, ng kanya pong kalooban. At tinuruan din tayo ng scriptures kung ano yung mga dapat nating ipanalangin. Ano yung papaano yung pamamaraan natin, di ba, sa ating mga panalangin. Importante kasi yung communication Kahit naman sa atin, di ba, ng mga tao, importante yung communication, di ba, sa Lord, no? Sa bawat isa, no? Napaka-importante po noon. At ano pa sabi dito? At magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon. Lagi kayong alam mo, punong-puno yung verse na ito, no? Si Paul, he is speaking out of doon po sa kanyang mga experiences sa Lord, no, na kahit naghihirap siya, maligaya siya. Kahit nakakulong siya, umaawit siya. Kahit alam mo yon na ini-splash siya ng 70 na nilalatigo siya ng 70 na slash, 'di ba, ng latigo. Masaya siya. Di ba? Saan ka nakakita ng gano'n na talagang very confident, di ba, sa Panginoon, no? Yun ay makikita lamang doon talaga sa mga tao na totoong nag-submit, di ba, ng kanilang buhay sa Panginoon. So maraming kuman dito, magalak, manalangin, at magpasalamat, no? Lagi, yung word na lagi, di ba, sa lahat ng pagkakataon. Sa lahat ng pagkakataon. So sa pananalangin natin, mga kapatid, maganda na makita natin ito. Di ba, na alam mo yun, we are telling God yung kasiyahan natin of being His children. Alam, yung kasiyahan natin, sasabihin natin sa Panginoon, ipagpapasalamat natin yon sa pamamagitan ng panalangin. At sabi dito, bakit ba natin gagawin yon? Bakit tayo magalak? Bakit tayo mananalangin? Bakit tayo magpapasalamat sa lahat ng panahon? Sabi niya, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, sa inyong pakikipag-isa
kay Kristo Jesus. So if you want to know the will of God, minsan sinasabi natin yun, di ba? Kung will ng Lord, parang kung alam mo yon, gusto kong malaman yung will ng Lord, gusto kong malaman yung naisin ng Diyos sa buhay ko. May mga tao na ganun, di ba, tinatanong, ano kaya yung will ng Lord sa akin? Di ba? Ano kaya, nagpaplano ka, ano kaya yung will ng Lord? Di ba? Minsan ganun, no? Inaantay natin yung will ng Lord, where in fact, ay nandito na, di ba? Nasa atin na yung salita po na ito, kung ano yung kalooban ng Diyos. Ano ba yung will ng God? Hindi na natin kailangang hintayin ang will ng Lord. Sapagkat nandito na. Ang nais pala ng Diyos, palagi, ang nais pala ng Diyos, sabi dito, lagi, palagi, at sa lahat ng pagkakataon, ito yon, di ba? Magalak tayo sa lahat ng panahon. Magalak tayo lagi. Manalangin tayo lagi. At magpasalamat tayo lagi. Di ba? Sa lahat ng pagkakataon. That's the will of God. Yun, wala nang iba. Di ba? Will ba ng Lord na ganito, pumunta ako sa ganito, pumunta ako sa ganyan. Hindi na natin yung tinitignan, mga kapatid. Di ba? Kasi kapag si Lord yung, ano natin, yung inuuna po natin sa ating mga buhay. Di ba sinabi din niya, He will direct our path. Siya mismo yon, kasi yung salita niya, yung lagi natin kinakanta, Thy word is a lamp unto my path and a light and is a light unto my path. Yun na yun. 'Di ba? Nasa pananalangin po natin. Kaya pala, 'di ba? Hindi natin dapat ang realization ko po dito kasi minsan we are commanding God, di ba, na Lord, gusto ko pong pumunta sa ganito, gusto ko pong ganito po yung gusto ko, ganito. Maganda rin yung sinasabi po natin yun, di ba, sa Panginoon. Pero kapag nauunawaan pala natin kung ano talaga yung higit na, kalooban po ng Panginoon, siya na yung bahala sa atin. Ang sa atin lang, di ba, iti-take care natin na wag tayong makalimot o wag nating bigyan ng less na halaga yung mga binabanggit po dito. 'Di ba, na kalooban po ng Panginoon. Ito yung kalooban ng Diyos, sabi ni Paul, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo. Ano yun, Paul? Ano yung kalooban niya? Yung ulitin natin, magalak kayo lagi, magpasalamat kayo lagi, manalangin kayo lagi. Yun lang. Bahala na si God sa atin. Diba? Kasi kapag nagpapasalamat naman tayo, we are grateful in everything. Alam mo, yung kahit naman sa pagbibigay sa tao, diba, kapag napaka-grateful niya, talagang maiinganyo ka. Lagi mo siyang iisipin, diba, na bibigyan ko pa ito kasi napaka-grateful niya. Diba? Lahat ng mga meron ka, nais mo ibahagi sa tao na yun kasi grateful siya. Diba, sa lahat ng iyong mga ibinibigay at ginagawa. Pero dun sa ungrateful, nakakainis bigyan. Diba? How much more to God? Diba, na lagi tayong papasalamat, lagi tayong nagagalak sa lahat ng meron tayo. Itong anak ko na ito, kahit nagdadaan ito sa matinding pagsubok, pero grateful pa rin siya. Nagagalak pa rin siya. Grabe siguro yung kasiyahan ng ama, seeing his or her daughter or son, di ba, na laging nagpapasalamat, laging nagre-rejoice sa kahit na anumang circumstances. Kasi alam niya kung sino yung may panig sa kanya. Di ba? Yun ay walang iba kundi ang Panginoon, no? At sabi dito, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. So napaka-ganda po nun, no, na sa ating pakikipag-isa, 'di ba, sa Panginoong Jesus. Magagawa po natin yung mga tatlong bagay po na ito na higit na kailangan
'di ba, ng bawat isa po sa atin. Kasi nakapaloob na diyan palagi kapag nananalangin ka, i-reveal ng God lahat sa iyo ng kanyang ng mga plano niya, 'di ba, ng kanyang mga ginawa, ng mga dapat mong gawin. Kaya importante na lagi po tayong nagbabasa at nag-aaral sa manual ng ating buhay, 'di ba? Walang iba kung hindi ang salita, 'di ba, ng Panginoon. So as we come tonight sa Panginoon, alalahanin po natin yung tatlong bagay po na ito, 'di ba mga kapatid? Ano yung mga dapat nating ipagpasalamat, 'di ba, sa Panginoon? Ano yung mga dapat nating ipanalangin, 'di ba, sa Lord? No, hindi yung mga hindi na niya alam, 'di ba? Kasi alam naman He is an all-knowing God. Pero ano yung sinabi niya, 'di ba? Na talagang nagrema sa atin. Na yun yung i-converse natin sa kanya, 'di ba, sa gabi po na ito. So, yan po mga kapatid, at Erev Tov po.